Hi sa lahat. Ang gagawin ko ngayon, magpapalit ako ng compressor clutch at pulley dito kay Bagets. Bali, ito ngayon yung second part dun sa unang video na ginawa ko. Diyan sa solution na ginawa ko sa first part, gumana yung aircon dyan, pero after ng mga 1 month, bumalik yung problema. Then sakto, nakabili na ako ng pyesa bago pa ito masira o bumigay. So ngayon, simulan na natin. Ang mga tools na ginamit ko rito, socket wrench na size 8, size 10, size 12, at size 14. Combination wrench na size 10, size 12, at size 15. Vice grip, puller, kung di ako nagkakamali, size 8, then circle plier, at flat screw. Ang unang ginawa ko, inangat ko muna yung sasakyan, then naglagay ako ng kalso. Then kalsuhan din yung gulong para siguradong safe. Sunod, sa cover ng ilalim, alisin yung 4 na 10mm na bolt. Sa 2 tornilyo na matitira, luwagan muna ito ng bahagya, then hawakan yung cover, then saka tanggalin yung 2 tornilyo gamit ang kamay para hindi tayo mabaksakan. Sunod, ipitin ng bahagya yung pulley gamit ang vice grip, then alisin yung 8mm na bolt sa gitna. Then pihitin ito ng pa-counterclockwise. Alisin ang vice grip at igalaw-galaw habang hinihila hanggang sa matanggal. Sunod, alisin yung circle lock gamit ang circle plier. Sunod, luwagan yung bolt at nut ng compressor holder. Sa akin iba yung nakalagay. Merong size 14, merong size 12. Sunod, luwagan yung size 12 na bolt ng adjuster. Pa-counterclockwise ang paluwag nito. Sunod, balik sa ilalim. Then dito sa ilalim, luluwagan itong tornilyo ng adjuster. Pa-counterclockwise din ang pagluwag nito. At size 12 ang bolt. I-check kung naitutulak na yung compressor. Then alisin na yung belt. Sunod, ikabit na yung puller at i-check kung pantay ito. Then ipihit na ito pa clockwise gamit ang 15mm na combination wrench. Hindi ko na pinalitan yung magnetic coil dahil sa hindi pa naman ito sira. Then ang gagawin ko dito sa bagong magnetic coil, itatabi ko na lang ito para reserba. Ngayon, ilalagay na yung bagong pulley, isentro ito at pupukin ito ng bahagya hanggang sa pumasok at sumagad. Sunod, ilagay na yung circle lock, then gamitan ito ng flat screw at pukpukin ng bahagya para masigurado na lumapat ito sa kanal. Dito sa AC pulley assembly na nabili ko, wala itong kasamang circle lock at washer o spacer. Ibabalik ko sana ito, pero dahil sa washer o spacer lang ang kailangan ko, ginawan ko na lang ito ng paraan. So ngayon, lalagyan ko na ito ng washer. Bali, 3 washer yung nilagay ko rito. At ang size nito, kung di ako nagkakamali, M6. Ngayon, ilalagay na yung front plate. Huwag kalimutan na lagyan ito ng konting grasa bago ikabit. Then ipitan ng vice grip ang pulley. Then sikipan na ito gamit ang 8mm na socket wrench. Then pa clockwise yung pagsikip nito. After masikipan, i-check yung front plate kung umiikot. Dapat umiikot ito. Sunod, ilagay na yung AC belt. Then sikipan na yung size 12 na bolt ng adjuster ng compressor. Ngayon, i-check yung belt kung tama na yung pagkakabanat. Dapat na itutulak ito o hindi masyadong matigas para hindi masira yung mga bearing. Sunod, i-testing na muna para sigurado bago natin ibalik lahat. So, in-start ko na yung makina. Then, makikita nyo dyan na hindi ko pa inon yung aircon. So, sisilipin ko muna at papakinggan ko kung may diferensya o may maingay.
So, okay naman. So, ngayon, i-on ko na yung aircon. So, makikita na gumana na yung radiator fan. Then, naka-engage na rin yung clutch o yung AC clutch. So, okay na yan. So, ngayon, ibabalik na yung mga dapat ibalik. Ngayon, sikipan na itong 12mm na bolt ng adjuster. Then, sikipan itong bolt and nut sa holder ng compressor. Then, ibalik na yung cover. Sa pagbili ng AC clutch o AC pulley assembly, i-check muna natin kung anong compressor yung nakakabit sa sasakyan natin. Dito kay Bagets, HS15 ang nakalagay na compressor. Then sa pulley, 4 groove ito or 4 PK. Then i-check nyo rin yung connector ng magnetic coil, kung male o female. Then tanungin nyo rin sa seller kung kompleto yung set nito, kung merong spacer o washer at circlip lock. Nasubukan ko na itong paganahin, then wala akong pangsukat ng temperature kaya ang ginamit ko yung cellphone application na room temperature. Hindi ko sure kung accurate ito. Yung reading nito, nung kabubukas lang ng aircon, nasa 28.2. Then hinayaan ko munang nakabukas yung aircon ng mga 30 minutes. Then after ng mga 30 minutes, ito na yung reading ng room temperature. So hanggang dito na lang muna. At kung nakatulong o nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyong kalimutan na mag-like, share, follow at subscribe sa ating Facebook at YouTube channel. Maaari din kayong mag-message or mag-comment para sa inyong mga katanungan at mga gustong sabihin. Pipilitin ko na sagutin lahat yan. So babush na at see you on my next DIY video.